Brother Mario, pakitanong bro ulit bro. Tingnan natin kung paano sagutin. Eto, sabi mo kasi, sa pananampalataya lang maliligtas, narinig ka, maraming tao nakarinig sa'yo, hindi na kailangan ng gawa. Tanong ko sa'yo, wala bang mababasa sa Biblia na pag gumawa ka ng mabuti, pag gumawa ng mabuti ang isang tao, ay bibigyan siya ng buhay na walang hanggan? May mababasa ba? Meron o wala? Sagot, Meron o wala? categorical. Pakibalik ng question mo. Time stop. Paulit. Tanong ko sa'yo, sa Biblia ba wala bang mababasa na pag gumawa ng mabuti ang isang tao ay bibigyan siya ng buhay na walang hanggan? May mababasa ba? Meron o wala? Meron o Sagot. wala? 10 seconds. 10 seconds, proceed. Okay. Ito bro, sinabi ko sa iyo. Wala tayong maano na, pero sinabi dyan na for by grace we have been saved. Next question. Diba? Next question. 10 seconds. Objection. Objection, Your Honor. Ang tanong ko sa kanya kung may mababasa ba. Bro, 10 Meron o wala, yun lang ang isasagot niya. Bro Mario. May mabubuting gawa na Bro Mario. makakapagligtas. At 10 seconds yung ginamit niya sa pagsagot bro. Nag-explain siya ano doon. Pwede mong ulitin or kung i-rephrase mo. Proceed lang bro. 10 seconds yung ginamit niya doon. Proceed. Sa tanong. Okay, sige. Salamat. Okay, re-repress ko kasi hindi mo naintindihan Sa Biblia ba merong mababasa na ang gawang mabuti nakakapagligtas? Meron o wala? Meron o wala? Wala bro, wala. Wala. Okay. Okay, salamat sa sagot mo. May babasahin ako, merong sinabi rito. Sa Roma 2:7, ganito ang sabi. Sa mga patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay, na naghahangad ng papuri at karangalan, at ng hindi pagkasira, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sabi diyan, yung gumagawa raw ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Tanong ko sa'yo, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Pablo o ikaw? Nasabi mo walang gumagawa ng walang mabuting nakakapagligtas. Kay Pablo, may maliligtas pala sa mabuti. Sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Okay, 10 seconds yung sagot. Proceed. Wrong context ka bro, wrong context ka. Next question. Yan, uulitin ko, no? Sabi rito, yung gumagawa daw ng mabubuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi mo naman, walang mababasa, pero ako may nabasa. Tanong ko sa'yo, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Pablo na may mababasa? O ikaw na walang mababasa na nakakapagligtas ang mabubuting gawa? Pablo, ikaw. Moderator, wrong context, wrong interpretation. Objection, Your Honor, pasagutin nyo. Okay. So, yung Objection, dito, Your Honor, pasagutin nyo. Okay, so yung nakuha ko yung objection, yung isang objection, wrong context daw or interpretation, yung isa naman pasagutin. Sa akin dito mga kapatid, sa moderator kasi hindi ako judge dito kung that is the right context or interpretation. Pero yung tanong, lagi ko siyang iniisip or tinitingnan na valid naman yung question Even para sa kabila mali or tama. Ang dalawa lang dito mangyayari, sasagot ka, brother Pastor Ariel, ng 20 seconds or 10 seconds na pagpapaliwanag agad. So, sino daw yung tama? Ikaw o si Pablo or 10 seconds sagot? So, Ariel? Ang tama ako at si Pablo. Okay, proceed. 20 seconds, paliwanag mo. Sige, Wait lang, kapatid, magpapaliwanag pa, bro. Mario. Sorry. Proceed, bro Ariel, Pastor. Okay. Ako at si Pablo ang tama. Kasi sinunod ko yung utos ni Pablo Kasi pag patuloy mo yung pagbasa niyan, sinabi diyan na walang righteous, di ba? Walang righteous. Kaya nga dumating si Kristo dito sa libutan para iligtas tayong mga hindi Next righteous. question, 20 seconds. Ngayon, ang layo ng sagot mo, hindi yan ang tanong ko sa'yo, righteous, hindi yan patungkol dyan. Ngayon, ito tanong ko sa'yo, ulitin ko. Tanong ko sa'yo, ganito, yan bang sinabi ni Apostol Pablo dyan, na ang gawang mabuti nakakapagligtas? Tama ba yan o mali si Apostol Pablo? Tama o mali? 10 seconds, moderator. Proceed, 10 seconds. Sinabi dyan ni Apostol Pablo, tapos na yan yung pag-accept mo kay Jesus Christ. Tapos ka na naligtas yan. Next question, 10 seconds.
Okay, ito, tanong ko sa yung bago kasi di mo masagot eh. Last word. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Brother Mario, 10 minutes. Your time start now. Ngayon mga kapatid, salamat sa inyo, magandang gabi. Napansin nyo yung pagtindig niya kanina. Sabi niya, naka-record yan sa video kahit i-review nyo. Makikita nyo kamalian niya. Sabi niya, sinabi ko raw, nag-accept daw ako kay Jesus, nag-yes daw ako. Tapos maya-maya, binawi niya. Doon sa tindig niya, sabi niya, hindi daw ako nag-accept. Parang naguguluhan ako sa paliwanag nito, magulo yung kanyang stand. Nag-accept daw ako, tapos hindi daw ako nag-accept. Magulo yung kanyang tayo. In-accept ko daw si Jesus, pero hindi ko naman daw in-accept. Ngayon kapatid, ganito. Eto kapatid, nakita nyo, tumanong ako, no? Nalilito siya sa mga tanong, hindi siya makasagot. Diyan mahalata mo mga taong walang alam sa Biblia. Diyan mo makikita kapatid, kung talagang nag-aaral ng Biblia. Eto kapatid, no? Patutunayan ko may gawa ang kaligtasan. Sisimulan ko dito sa Santiago ng 2:14. Sabi ni Santiago, anong pakikinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas baga siya ng pananampalatayang iyan? Sabi ni Apostol Pablo, anong pakinabang daw kung may pananampalataya ka pero wala kang gawa? Maililigtas ka ba ng pananampalatayang iyan? Yan kapatid, no? Pinapatunayan ni Santiago na hindi ka kayang iligtas ng pananampalataya lang. Kasi merong kalakip na gawa ang pananampalataya. Yan nga yung kautusan ni Kristo. At ang utos ay pag-ibig. Parang ayaw tanggapin ni kapatid na yung pag-ibig, utos ni Kristo. Ayaw yatang umibig neto. Alam niyo mga kapatid, merong sinasabi si Juan sa unang Juan ng 2:4. Sabi doon, may nagsasabing kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila naman nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sila'y mga sinungaling at ang katotohanan wala sa kanila. Meron daw mga taong nagsasabi kilala nila ang Diyos. Pero kinakaila naman nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yung mga ganong tao daw, sabi sa unang Juan ng 2:4, mga sinungaling at ang katotohanan wala sa kanila. Nakita nyo mga kapatid, ang faith alone, walang gawa, di ba? Malinaw yan. Yan, mga sinungaling, pati yung katotohanan, wala sa kanila. Kasi nga, wala silang gawa. Ngayon, sabi sa verse 5, ang tumutupad ng kanyang mga salita, nino ni Kristo, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. At dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y totoong nasa kanya. Pag tinutupad mo pala utos ni Kristo, nagpapatotoo ito na tayo'y totoong nasa Diyos. Paano kung wala kang utos, faith lang, ligtas ka na? Ibig sabihin niyan mga kapatid, wala ka sa katotohanan. Kasi ang gawa ang nagpapatotoo sa pananampalataya. Pag ang pananampalataya walang kalakip na gawa, lalabas niyan, wala ka sa katotohanan. Ganito ang sabi ni unang Juan sa 3:18 hanggang 19, ganito ang sabi. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Sabi ng Biblia ni Apostol Juan, huwag tayong iibig ng salita. Yan, ninandi laman. Sa kanila, sa faith alone, Roma 10:9, ipahayag lang ng label, ligtas na sila. Yan ang paniniwala nila. Kay Apostol Juan pala, naiintindihan niya yung pananampalataya, na sa loob ng pananampalatayang binabanggit na nakakapagligtas, may nakapaloob dun na gawa. Kaya sabi ni Apostol Juan, huwag tayong magsiibig ng salita, ni nandi laman, kundi ng gawa at katotohanan. At dito ngayon naalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Pag pinapatunayan mo pala yung pananampalataya mo ng gawa, nagpapatotoo yan na nasa katotohanan ka. Pag pananampalataya lang, wala kang gawa, ano ibig sabihin yan? Lalabas niyan, wala ka sa katotohanan. Yan ang doktrina nila, pananampalataya lang, ligtas na. Kaya nga pag umutot sila, paglabas, tae na. Yan ang paniniwala nila mga kapatid Yan, malaking kasamaan yung kumakalat na yan. Marami silang ililigaw ng mga tao. Alam nyo mga kapatid, ako nagtuturo ng pananampalatayang may gawa. Pag ako nagkamali, okay lang. Ligtas pa rin tao dahil may pananampalataya sila kung totoo man sila. Pero pag siya nagkamali, pananampalataya lang tinuturo, at wala nang gawa sa kaligtasan, marami kayong dadalin sa impyerno, kaya mag-isip-isip kayo, mga faith alone. Ganito kapatid, sabi sa Hebreo ng 12:14 hanggang 15, sabi diyan, sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa mga tao.
at kayo'y magpakabanal, sapagkat kung ang sino mang wala nito, ay hindi niya makikita ang Panginoon. Sabi diyan, no? Sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa tao. Ano ibig sabihin nun? May pag-ibig doon, kapatid. Makipagpayapaan ka sa tao. At kayo'y magpakabanal, sapagkat kung ang sino mang wala nito, ay hindi niya makikita ang Panginoon. Napakaingatan ninyo na baka ang sino man sa inyo ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos at kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Sabi ng Biblia, pag hindi mo susundin yung pakikipagpayapaan sa tao, yung pag-ibig sa kapwa, yung pagpapakabanal, hindi mo makikita ang Panginoon. At sabi sa verse 15 ng 12 ng Hebreo, napakaingatan ninyo. Iniingatan pala yan eh. Pag hindi mo iningatan, sabi sa 15, napakaingatan ninyo at baka kayo'y hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Eto kasing mga faith alone, naabot na agad nila yung biyaya. Wala pa nga kayong gawa, naabot nyo na biyaya eh. Kasi alam nyo mga kapatid, hindi nila naiintindihan yung nasa Efeso 2:8-9. Doon kasi no kapatid no, kung aaralin natin, maging totoo lang tayo, yung biyaya hindi mo naman yan matatanggap kung wala kang pananampalataya eh. 'Di ba? Kaya nga sabi diyan sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas, ayun ay dahil sa inyong pananampalataya. Kung walang pananampalataya, matatanggap mo ba yung biyaya? Kung matatanggap pala yung biyaya ng walang pananampalataya, ibig sabihin lahat ng tao ligtas na. Kasi biyaya lang, mali ka diyan kapatid. Yung pananampalatayang tinutukoy naman diyan bago mo matanggap ang biyaya, maraming nakapaloob diyan kapatid. Kung mananampalataya ka, kailangan manatili ka kay Kristo. Sabi ni Kristo, pag hindi ka na natili sa Kanya, matatapong kang tulad sa sanga, matutuyo, mga titipunin at mga iahagis sa apoy, sa John 15:6. Kailangan manatili ka rin, hindi kailangan sumasampalataya ka lang. Sa inyo, pananampalataya lang, ligtas na eh. Kay Kristo, itatapon ka pag di ka na natili. At saka kailangan yung pananampalataya mo, nagbubunga. Kasi sabi ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa, Santiago 2:20. Santiago naman ng 2:24, sabi diyan, at nalalaman natin na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Yan kapatid, hindi kayang tumayo ng pananampalataya mo katulad mo. Hindi mo, wala kang maisagot kasi pananampalataya lang nasa alam mo eh. Kasi ang utak niyo mga faith alone, puro pananampalataya. Ayaw niyong tignan yung gawa na tinuturo ng Biblia. Sa Biblia, maraming gawa. Hindi lang isa kapatid, wag niyong i-general. Kaya kayo naliligaw sa Biblia eh. Merong gawa na ayon sa kautusan ni Moises, merong gawang ayon sa sarili, at merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan nga, Hebreo 13:21. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos yan, Pilipos 3:9. Sabi ni Pablo, ako'y wag masumpungan sa Kanya ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yan. Yung kautusan ni Moises, sabi niya, wag akong masumpungan doon. Kasi nga, hindi ka aariing ganap doon eh. Sa gawa na yun eh. Kaya sabi niya, merong katwiran sa pananampalataya kay Kristo. Yan, yung katwiran na yan, ayon yan sa kalooban ng Diyos. Gawang ayon sa kalooban ng Diyos, kapatid. Sabi niya kaganina, nung ipako raw si Kristo, sapat na yon. Ngayon, kapatid, no, sa Biblia may mababasa ako eh. Nung ipako si Kristo, kailangan pala paglingkuran din siya. Ayun, kaya mo bang tanggapin? Hindi lang pala siya ipinako, para lang sasampalataya ka lang sa paniniwala mo, ligtas na. Kailangan maglingkod ka kay Kristo. Sabi ni Kristo, siya mismo may sabi. Lucas 6:46, sabi niya bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Kung hindi niyo namang ginagawa ang aking mga sinasabi. Si Kristo nga ayaw niyang tawagin mo siyang Panginoon eh. Pag di mo ginagawa yung kanyang mga sinasabi eh. Kaya doon sa Mateo 7:21, sabi doon, Panginoon, Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Kayo, ayaw niyong gumawa ng kalooban ng Ama eh. Kalooban ng Ama, gumawa tayo eh, maglingkod tayo eh, mahalin ng kapwa eh. Kayo, pilit niyong inaalis yung pag-ibig. Kaya kayo, ako naniniwala, kayo ang relihiyon na pinaghaharian ng mga demonyo. Kaya yung relihiyon, napakarami, iba-iba pangalan eh. Grace of God, Grace of Grace, Grace of Genesis, iba-iba relihiyon eh. Sa Biblia, kapatid, unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman ninyo kung ano ang dapat sa mga tao, na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Sa Biblia, iglesia ng Diyos eh. Kayo, napakarami nyo eh.
Tears of Grace, Grace of Grace, Grace of Christ. Nako, delikado kayo, maraming demonyong nagtatrabaho sa inyo. Tapos inalis nyo pa yung gawa. Kaya ang tao mapapahamak sa inyo pag kayo nangaral, puro faith alone lang kayo. Kasi yung laman ng utak nyo, puro pananampalataya. Tandaan mo to kapatid, no? Unang Juan, ng 2 ng 20. Time na bro. So dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative.